Engine start. Ayun. Alright, so one click. Sold. Palunga sana imong sayo-sayaw diha be. Aw unsa man magsugod na din eh. Sige. 2017 Toyota Hiace 2KD engine, biglang nawalan ng malay at syempre ayaw ng may-ari na ma-standby og dugay, kaya nakapag-desisyon siyang sa albularyo ipaukay para ulit kuno mabuhay. Klaro istorya. So ito po ang napansin ko ngayon mga kalbularyo, tuwing na ignition natin yung susi. Ayan o, so observe po tayo. Ayan o. So pansin nyo ngayon mga kalbularyo, hindi pa lumalabas yung ATM indicator light. Ayan o. So lumalabas naman siya pero delayed. Ibalik nating i-off ang susi. So ibalik nating ignition on. Ayan o. So hindi sabay lumabas yung ATM indicator light. So naka-delay siya. At yung isa naman rito, yung sa brake override, sabay silang lumalabas dalawa. So kanina, pansin ko na pag naka-ignition on na po tayo, ay sabay rin umiikot yung cooling fan. So ayan o. Ito naman yung mga primary at secondary fan relay. So binaklas ko muna dahil sabay siyang umikot pag lumabas na yung ATM indicator light dito sa panel board. So ito po ang ating tandaan, pagka ganito na wala tayong ibang pasinginlan, wala na tayong ibang titirahin. Ang hatol natin rito ay kailangan natin i-trace up yung ECU dahil lahat ng mga spaghetti rito, klaruha po na. Yan o. Yung mga spaghetti rito ay naitingnan na namin, na-check up na namin at wala naman kaming nakita na problema. So ang hatol natin rito, once again, kailangan natin i-trace up yung ECU. Tingnan natin kung ano ang nangyari dyan sa loob. Sinimulan kong binuksan ang kwadradong malita rito at konting tuslok-tuslok sa mga parts component nito, and to be honest with you, medyo nahirapan ako sa kalisod sa kakahanap sa diliingon nimo na tumatago-tago sa board nito, kaya sa mga hindi pa nakaranas po ng ganitong panuhot, I tell you honestly, medyo nahirapan talaga ako rito dahil pinapawisan na rin ako ng maraming singot. Kaya panawagan po sa lahat ng mga Toyota Hiace owners dyan, pag umabot sa punto na ganito na ang balatian sa inyong sasakyan, payo ko lang sa iyo, isip usa ka certified na albularyo, dapat kayo ay palaging preparado dahil dalawa lang ang pwedeng hantungan pagka ganito. Unsa man sa kuno na? Either direct admit to ICU o baka ilipat na lang natin sa Nobyembre 1. Kaya pag sakaling hindi madali, automatic, palitan na talaga natin ng bagong ECU. Sakto ka. At dahil naka full charge ang gahom-gahom ko rito, let's proceed to the next video. Kung napansin nyo ang last upload ko mga kaalbularyo, may nagkomentaryo na iwasan ko raw ang paggamit ng kandila, kaya dito ginamitan ko ng 12 pares kung fu. Klaruha istorya. Hindi na natin to patatagalin pa dahil ang mga solid bashers ko ay nagyaw-yaw na. Ayun, so katatapos lang nating nagkabit sa ECU. At tingnan natin rito sa panel board dahil dati pag naka-ignition on na po tayo ay napaka-delayed na lumalabas yung ATM indicator light. So ngayon tingnan natin kung delayed pa ba yung ATM indicator light na lalabas dito sa panel board. Yan. So ignition on. Ayan o. So kita natin ngayon mga kalbularyo ay sasabay na siyang lumalabas. Ibalik natin ignition off. Ignition on. Alright. So kita natin ngayon na sasabay na siyang lumalabas. Okay. So paandarin natin ang makina at mag-observe po tayo. Engine start. Ayun. Alright. So one click. Ayan o. So under na ang makina ngayon. One click. So ganyan lang po ang ating ginagawa. ECU repair lang po ang ating ginagawa. Okay, so now I declared, problem solved na naman po tayo rito. Maraming salamat po sa inyong panonood. As always, to God be all the glory. Daghang salamat. Babo.